ang ating mga OFWs. Oy, bahala na kayo magtago dyan. Ha? Maghanap kayo ng bomb shelter, maghanap kayo ng mga tunnels dyan, itatago nyo na yung sarili nyo. Kasi wala kaming binabalak pang gawin. Ha? So, ito pa lang. Tapos, anong iniintindi niya? Yung remittance ng pera. Tama nga. Ano na yung mga remittance natin? Nagkakatira doon. Kasi, baka gusto niyang dagdagan yung sinasabi ng ating mga magigiting na Marines na dinadala di umano yung pera sa kanyang pamamahay. Yun po ang I'm just quoting the statement of the Marines. There was an allegation and napakinggan nyo na po yung mga sinasabi ng ating organizers, yung UPI, yung mga former generals, nagsabi sila na itong mga Marines, marami pong nadama na eksperyensya, mga aksyon nila galing po sa utos ni former congressman or hindi pa siguro former Congressman Saldico. Kasi nagtatago lamang si Saldico. At pinapatunayan nila sa isang affidavit na sila ay talagang inuutusan na magdala ng mga maletang pera sa iba-ibang tiwali ng mga opisyal. At ang mastermind na tinuro nila ay walang iba kundi ang Pangulo ng Bansang Pilipino. Kasi nagdala daw sila sa paway, nagdala daw sila sa Forbes Park ng pera. Ito po, galing po sa mga statement ng Marines. I'm just quoting from the affidavit. Pero, binibigyan sana natin ng parangal sila. They are absent today because they have been under threat dahil sa matinding takot ng mga tiwaling opisyal ay hindi nila pinapayagan na magsalita pa itong ating mga Marines. Kaya today, together with the organizer, ako po ay humihingi ng paumanhin para sa inyo. Na nandito kayo pero wala yung ating binigyan ng parangal dahil sila po ay they are being in a safe house for fear of their life and limbs because since yesterday may mga findings na ang ating mga kababayan na handler dito na may mga nagsusurveillance na may mga marahas na gagawin laban sa kanila mga kababayan. So, bilang isang mamamayang Pilipino at dating nagsiservisyo din sa gobyerno, I've been in the government for 35 years. Ang huli ko pong trabaho ay bilang political advisor ng ating dating Pangulo na kawawa naman. By next week, March 11, he will be 1 year in jail doon sa ibang bansa. Sa buong istorya ng Pilipinas, magmula pa sa mga ninuno natin, lumaban sa mga dayuhan, lumaban sa mga kalaban ng ating bansa. Ngayon pa lang tayo nakakita ng isang presidente na walang pagmamahal sa kapwa Pilipino. This is the first time na isang Pilipino, decorated Pilipino, nagserbisyo, maraming nagawa si President Rodrigo Roa Duterte. Ay hindi na lang basta-basta. In violation of the Constitution, his right to abode, his Bill of Rights, at ito po ay nilapastangan ng gobyerno na ito at dinala po sa ibang bansa para doon litisin at doon siya kinulong. Na
buhay naman ang ating hustisya. Buhay naman ang ating ikangay judicial system. Mayroon ngang isang incident, yung si Kian de los Santos. Pinaslang yon doon sa war on drugs, pero bakit nakakulong yung mga perpetrators? So, ibig sabihin, gumagana ang ating hustisya. Pero, hinikayat nila na talagang pilitin, nahulihin, at illegally arrested si President Rodrigo Roa Duterte. Because natatakot sila na habang kanyang presence sa ating bansa ay makakalap ng mga taong bayan na maniwala sa kabulastugan ng gobyerno ni Marcos at baka maulit-ulit ang ating People Power 1 na natalsik yung tatay niya na sinasabi ni Winnie Monson, it is the most magnanakaw under the Guinness Book of Record, yung Marcos Sr. Pero dahil sa maumol at mabait na puso ng ating dating presidente, isang pangulo dati na tinalsik ng ating bansa dahil sa pagnanakaw, pinagbigyan pa ng ating dating pangulo, nilibing sa libingan ng bayani, maski hindi siya, maski yung si Marcos Sr. hindi bayani dahil minamalupilit niya yung pagka-hero niya. Kiniklaim niya na hero siya doon sa gera. Pero maski na ganun, hindi siya isang bayani, pinagbigyan pa rin sa mabuting ng ating dating Pangulo, PRRD, na ipalibing sa mga bayani. Mga katabi ng mga bayani dyan sa libingan ng mga bayani. So these are things na dapat ilagay sa bawat isang mamamayan na wala nang pag-asa itong ating bansa. We are now on the brink of being thrown out of the precipice ng isang bangin. Kulang na lang itulak tayo, maski hangin na lang siguro magtulak sa akin ay mahuhulog na po tayo. Kaya I'm so happy na nandito po kayo ngayon, right mind, same-minded with us, na isusulong natin ang pagbuklod-buklod at i-denounce natin ang mga kabulastugan nitong administration ni Marcos. Yun lang po at magandang umaga po sa inyo lahat. Mabuhay po ang ating sinusulong na reforma sa ating bansa.